Magandang araw at isang mainit na pagbati sa lahat ng ating mga mahal na listeners. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pakikinig. Bago natin simulan ang ating kwento ngayon, pakinggan muna natin ang isang maikling paunang salita. May mga kasinungalingang tinuturing na mabilisang panakipbutas, ngunit may mga kasinungalingan ding sadyang itinanim upang sirain ang dalawang taong muling nagkatagpo ang mga puso. Sa mundong puno ng yaman, kapangyarihan at mga lihim na ikinuble sa likod ng malalaking ngiti, minsan ang pinakamasakit na sugat ay hindi nagmumula sa kawalan ng pag-ibig, kundi sa kawalan ng tiwala. Ito ang kwento ng dalawang kaluluwang pinagbuklod ng tadhana, pinaghiwalay ng panlilinlang at susubukin ng katotohanan na matagal nang kinubli sa dilim. Umihip ang malamig na hangin sa malawak na grounds ng kilalang International University kung saan nag-aaral ang mga anak ng pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Sa gitna ng rangya at kintab ng lugar na yon, tahimik na naglalakad si Aleli Rivera habang mahigpit na hawak ang kanyang mga libro. Isang simpleng scholar na walang ibang hangad kundi makapagtapos at mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang sarili. Wala sa pangarap niyang maakit sa marangyang mundo ng mga elite hanggang sa nakilala niya si Lysander Johansson. Si Lysander ang nag-iisang tagapagmana na napakalaking Johansson Group. Ang lalaking kinatatakutan ng marami dahil sa kanyang tindig at kapangyarihan. Ngunit sa harap ni Aleli ay unti-unting nagbago. Sa kabila ng napakalaking agwat ng kanilang mundo, hindi napigilan ng dalawa ang mahulog sa isa't isa. Ang bawat palitan ng ngiti sa silid-aklatan, ang mga lihim na pagtatagpo sa ilalim ng gabi, at ang tapat na pagmamahalang nabuo ay tila isang pangarap na ayaw na nilang gisingan pa. Doon nabuo ang panibagong buhay. Nalaman ni Aleli na siya'y nagdadalang tao. Sa kabila ng takot at kaba, ang pananabik at labis na saya sa kanyang puso ang nangingibabaw. Hawak ang maliit na sobre na naglalaman ng resulta ng kanyang ultrasound, nagmadali siyang makipagkita sa lalaking pinakamamahal niya upang ibahagi ang magandang balita. Ngunit habang puno ng pag-asa ang puso ni Aleli, sa kabilang dako naman tahimik na kumikilos ang mga magulang ni Lysander. Ayaw ng pamilya Johansson sa isang ordinaryong babae para sa kanilang nag-iisang tagapagmana. Gumawa sila ng isang napakagaling at mabilis na plano upang sirain ang tiwala ni Lysander. Nagharap sila sa bintana ng mga inedit at manipuladong larawan kung saan kasama ni Aleli ang ibang lalaki sa napaka-intimitadong sitwasyon. Sinaksak nila sa isip ng binata na ginagamit lamang siya ng dalaga para sa kanyang pera at posisyon. Pumasok si Lysander sa pribadong kwarto kung saan sila nakatakdang magkita. Malamig ang kanyang mga mata, bakas ang matinding galit at panlulumo na pinipilit niyang itago sa likod ng seryosong mukha. Nanginginig ang kamay ni Aleli habang nilalabas ang ultrasound picture. Walang ideya sa bagsik ng bagyo na naghihintay sa kanya. Lysander, masayang bungad ng dalaga, bagaman baka sa boses ang kaunting kaba. May napakahalagang bagay akong kailangan sabihin sa'yo. Malamig na nakatitig lamang ang binata, nakapamulsa, habang ang puso ay parang pinupunit sa matinding galit. Ano yun? Walang emosyong tanong nito. Inabot ni Aleli ang papel. Buntes ako, Lysander. Magkakaanak na tayo? Tumingin si Lysander sa papel, ngunit sa halip na saya o gulat, isang mapait at mamamatay taong ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Inihagis niya mga inedit na larawan sa ibabaw ng lamesa sa harap ni Aleli. Lumagapak ang mga yon habang pilit inuunawa ng dalaga ang kanyang nakikita. Anak natin? Malamig at matalim na tanong ni Lysander. Ang bawat salita ay parang kutsilyo na sumasaksak sa dibdib ni Aleli. Sigurado ka bang sa akin yan, Aleli? O baka ginagamit mo lang ang sanggol na yan para makakuha ng pera mula sa akin at sa pamilya ko? Napatigil si Aleli. Parang huminto ang mundo niya habang nakatitig sa mga mata ng lalaking pinagkakatiwalaan niya ng kanyang buong puso. Anong sinasabi mo? Lysander, hindi ko magagawa yan. Hindi totoo ang larawang ito. Sa'yo lang ako naging tapat. Umiiyak at nanginginig na lumapit si Aleli. Hinawakan ng kamay ng binata. Anak mo to. Mabilis at marahas na binawi ni Lysander ang kanyang kamay. Ang kanyang paningin puno ng galit at pagtataksil na pinalitaw ng kasinungalingan ng kanyang sariling pamilya.
Kung sinabi man ang totoong ama, siyang lapitan mo. Matigas at walang pakundangan niyang sabi habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng dalaga. Sa mga salitang yon, unti-unti nawala ng liwanag ang mga mata ni Aleli. Ang luha sa kanyang pisngi ay naging saksi sa marahas na pagkasira ng kanyang mga pangarap. Ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay ay ang siya ring pumatay sa natitira niyang pag-asa. Wala nang iba pang salita ang lumabas sa kanyang mga labi. Yumuko siya, pinulot ang sarili sa gitna ng pagkawasak at dahan-dahang tumalikod. Umalis siya na wasak ang puso at pangarap, dala ang dalawang buhay na lumalaki sa kanyang tiyan na hindi man lang nakilala ng kanilang ama. At sa pagkasara ng mabigat na pinto, doon lang bumagsak ang katawan ni Lysander sa upuan. Ang matigas niyang mukha ay napalitan ng matinding dalamhati. Napahawak siya sa kanyang ulo at doon pa lamang pumatak ang mga luhang matagal niya nang pinipigil. Mga luhang dala ng maling paniniwala na siya ay pinagkanulo ng tayong babaeng minahal niya ng buong puso. 5 taon ang mabilis na lumipas. Sa loob ng mga taong yon, ang dating mahirap at nasaktang scholar na si Aleli Rivera ay di na katulad ng dinaluhong ng pait at kawalan ng pag-asang umalis ng bansang iyon. Sa tulong ng matinding pagsusumikap, puyat at pangarap na maibigay ang pinakamagandang buhay ng kanyang mga anak, muli siyang bumangon. Sa kasalukuyan, kilala siya sa buong mundo bilang isang world-renowned architect at ang matagumpay na nagmamay-ari ng isang malaking construction at architectural empire. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay at parangal na kanyang natamo, ang pinakamalaking yaman at kagalakan ni Aleli ay ang kanyang 5 taong gulang na kambal, sina Aiden at Ayesha. Si Aiden ay tahimik, napakatalino at merong seryosong aura na tila ba mas matanda pa sa kanyang tunay na edad. Si Ayesha naman ay ang eksaktong kabaliktaran nito. Matingkad, masiyahin at tila isang liwanag na nagtataboy sa anumang dilim sa tahanan. Sa tabi ni Aleli, sa mga nakalipas sa taon ay si Marco, ang kanyang matalik na kaibigan at tumatayong ninong ng kambal. Si Marco ang naging matibay na sandigan ng mga dalaga noong mga panahong halos sumuko na to sa buhay at siya ring tumulong sa pagpapalaki sa 2 bata. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, si Lysander Johansson mas lalo pang naging malamig at walang awa sa mundo ng negosyo. Bilang batang CEO ng Johansson Group, naging mas matagumpay siya, ngunit mas lalo ring naging sarado ang kanyang puso. Para sa kanya, ang trabaho at kapangyarihan na lamang ang tanging mahalaga. Sa kasalukuyan, nakatakda na siyang ikasal kay Vivian, isang kilalang socialite at tagapagmana mula sa isang maimpluwensyal na pamilya. Isang kasal na dinisenyo ng kanyang mga magulang para sa kapakanan ng negosyo. Isang araw, nagkaroon ng isang napakalaking bidding para sa pagtatayo ng pinakabagong luxury hotel sa bansa. Isang multi-billion project na inaasam ng lahat ng malalaking kumpanya, kasama ng Johansson Group sa mga pamunahing namumuhunan, habang ang kumpanya ni Aleli ang isa sa mga nagsumite ng pinakamagandang disenyo at plano. Dumating ang araw ng pag-aanunsyo kung sinong nanalo sa kontrata. Walang ideya si Lysander kung sinong totoong tao sa likod ng sikat na architectural firm mula sa abroad. Samantala, pumasok naman si Aleli sa proyekto ng walang kamalay-malay ng Johansson Group pala ang pangunahing partner at financer ng malaking proyektong ito. Sa loob ng napakalawak at formal na boardroom ng kumpanya, tahimik na nakaupo ang mga board members at matataas na opisyal. Formal na inanunsyo ng MC na ang kumpanya ni Aleli ang opisyal na nanalo sa bidding. Bumukas ang double doors ng boardroom. Agham at lakad na isang tiyak sa sarili, pumasok si Aleli kasama ng kanyang team, suot ng isang eleganteng corporate attire. Baka sa kanyang mukha ang angking ganda, tagumpay at kapangyarihan. Napatayo si Lysander mula sa kanyang upuan. Ang malamig niyang mga mata ay biglang nanlaki. Napatigil ang tibok ng kanyang puso habang nakatitig sa babaeng 5 taon niyang sinubukang limutin, ngunit gabi-gabi na lamang dumadalaw sa kanyang mga panaginip. Bahagyang natigilan si Aleli nang magtagpo ang kanilang mga paningin, ngunit mabilis bumalik ang kanyang malamig at walang emosyong mukha. Walang bakas ng gulat, walang bakas ng sakit, lalong walang bakas ng pagmamahal.
Tahimik ang buong silid habang naglalakad si Aleli patungo sa dulo ng lamesa kung saan nakatayo si Lysander. Ang hangin sa pagitan nila tila napuno ng matinding tensyon at mga alaala na matagal nang ibinaon. Nag-abot si Aleli ng kanyang kamay para sa isang formal na pakikipagkamay. Nice meeting you, Mr. Johansson. I'm looking forward to a professional partnership with your company. Tinitigan ni Lysander ang inabot na kamay ng dalaga bago binuo ang sarili at dahan-dahang tinanggap yon. Ang dating init ng pagmamahal ay napalitan ng pader ng malamig na katotohanan. Di ko'y nakalang darating ang araw na muli kong makakaharap ang lalaking pumatay sa puso ko 5 taon nang nakararaan. Sa bawat pagpupulong para sa bagong luxury hotel project, pilit kong ginagawang bakal ang aking sarili. Suot ang aking pinakamatigas na mukha bilang CEO at kilalang architect. Wala akong pinapakitang kahit anong emosyon. Profesional ako. Hindi na akong mahirap na scholar na mabilis niyang tinapon at niyapakan ng sabihing nagdadalang tao ako. Ngunit ang bawat minuto sa loob ng boardroom ay isang tahimik na torture. Ramdam ko bawat titig ni Lysander. Habang nagpapaliwanag ako tungkol sa blueprints at structural designs, hindi sa projector o sa mga papel na katutok ang kanyang mga mata, kundi sa akin. Ang kanyang mga titig, mainit, nagtatanong, tila gustong pumutok sa matinding hinala. Para siyang leyon na naghihintay lang ng tamang pagkakataon upang bumagsak sa akin. Bawat galaw ko, bawat paghinga ko, at bawat salitang lumalabas sa aking mga labi, sinusuri niya ng may halong pait at matinding pagkagutom sa katotohanan. Pinagwalang bahala ko yon. Kahit sa loob-loob ko nanginginig ang aking mga kalamnan sa kaba. Para sa akin, isa na lang siyang milyonaryong kliyente at kasosyo sa negosyo. Wala nang iba pa. Nang matapos ang mahabang presentation para sa araw na yon, mabilis kong inayos ang aking mga gamit. Nagmamadaling lumabas ng opisina. Kailangan kong makahinga. Kailangan kong makalayo sa kanyang presensya at pumunta sa tanging lugar na nagbigay sa akin ng lakas at kapayapaan sa aking mga anak. Nakipag-set ako ng dinner sa isang eksklusibong restaurant kasama sina Marco at ang aking mga anak. Ang 5 taong gulang kong kambal na sina Aiden at Ayesha habang nakaupo kami sa aming mesa sa gilid ng restaurant. Unti-unting napapawi ang matinding kaba sa aking dibdib. Napapangiti ako sa walang tigil na kwento ni Ayesha habang pinagmamalaki niya ang kanyang bagong drawing. Habang si Aida naman tahimik na kumakain, seryoso at paminsan-minsang tumatango sa sinasabi ng kanyang kapatid. Si Marco na walang sawang nag-aaruga sa kanila mula nung araw na halos sumuko na ako sa buhay ay abala sa pag-aabot ng pagkain sa dalawa. Sa paningin ng sino mang makakakita sa amin mula sa malayo, kamukha kami ng isang napakasaya, buo at perpektong pamilya. Subalit biglang napatigil ang ikot ng mundo ko. Lumamig ang buong katawan ko nang marinig ang pamilyar na yabag at ang tunog ng pagbukas ng glass door ng restaurant. Pumasok si Lysander, kasama niyang fiancé na si Vivian. Nakaalalay ang kamay ni Vivian sa kanyang braso habang ang binata ay malamig na ginagala ang paningin sa paligid. Bago ko pa man mabaling ang aking tingin sa ibang direksyon, bago ko pa man matago ang aking mukha, nagtagpo na ang aming mga mata. Napatigil si Lysander sa mismong gitna ng pinto. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang dahan-dahang napapako sa aming mesa. Ramdam ko ang matinding tensyon na biglang lumutang sa buong restaurant. Tila nawala ng hangin ang buong paligid. Kumunot ang noo ni Lysander. Napatingin siya sa akin pagkatapos sa kamay ni Marco na nakapatong sa likod ng upuan ko at sa 2 batang masayang kumakain sa aming tabi. Nakita ko ang biglaang pagdidilim ng kanyang mukha. Ang kanyang panga ay nag-iipit, ang kanyang mga kamay sa loob ng bulsa ay halatang nakaporma ng kamao. Isang matinding galit, inggit at pait ang gumuhit sa kanyang mga mata. Mga ekspresyon na naging dahilan upang mas lalong bumilis ang kabog ng dibdib ko. Di na napigilan ni Lysander ang kanyang sarili. Sa halip na umupo sa ibinigay sa kanilang mesa ng waiter, dahan-dahan siyang humakbang pabalik sa aming kinaroroonan. Pilit siyang kinakausap at pinipigilan ni Vivian habang nakahawak sa kanyang braso, ngunit parang nabingi na si Lysander. Wala siyang ibang nakikita kundi ang aking mesa. Lysander, saan ka pupunta? Doon ang table natin. Reklamo ni Vivian, ngunit parang hangin lang to sa binata.
Bawat hakbang ni Lysander patungo sa amin, parang kulog sa aking pandinig. Naramdaman kong naging malamig ang aking mga daliri. Napahawak ako ng mahigpit sa mesa. Nagdarasal sa isip ko na sana wag na siyang lumapit ng tuluyan at doon nga nangyari ang pinaka kinatatakutan kong bagay. Bahagyang gumalaw si Aiden mula sa kanyang upuan. Dahan-dahan niyang tinaas ang maliit na ulo upang tingnan kung bakit tumahimik ang paligid at kung ba't biglang natigilan ang kanyang kapatid na si Ayesha. Sa gitna ng tahimik at eksklusibong restaurant, direktang nagtagpo ang mga mata ni Lysander at ng aking anak na si Aiden. Parang pumuputok na kidlat ang eksenang yon. Tumigil ang oras, napawi ang ingay ng mga kubyertos at ang mga boses ng mga tao sa paligid. Napatigil si Lysander sa mismong harap ng aming mesa. Ang kanyang mga kamay dahan-dahang lumabas mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang mga mata na kanina lamang ay puno ng galit, biglang napalitan ng matinding gulat, kalituhan at matinding takot. Si Aiden, ang 5 taong gulang kong anak, ay direktang nakatitig sa kanya. Wala tong takot, meron tong likas na seryoso, malamig at matalinong pag-iisip sa kabila ng murang edad. Parehong-pareho sila. Ang hugis ng mata ni Aiden, ang paraan ng kanyang formal na pagtitig, ang hugis ng kanyang panga at ang malamig nitong aura para silang 2 taong nakatingin sa salamin na ibinaba lamang ang edad ng isa. At sa tabi ni Aiden, napatingin din ang maliit at masayang si Ayesha na may mga matang saktong kapareho ng kay Lysander kapag ito ay nagtataka. Bahagyang naangit ang mga labi ni Lysander. Nanginginig ang kanyang mga mata habang nagpapalipat-lipat ang tingin kay Aiden at kay Ayesha. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay, baka sa kanyang isang matinding alaala na biglang sumampal sa kanyang kamalayan. Ang alaalang 5 taon nang nakakaraan kung saan sinabi kong nagdadalang tao ako at ang marahas na pagtataboy na ginawa niya sa akin. Sino? Pabulong at halos walang boses na usal ni Lysander habang nakatitig sa mukha ng 2 bata. Sino sila? Napatayo si Marco upang harangan si Lysander habang mabilis kong hinawakan ang kamay ni Aiden at Ayesha upang agawin ang kanilang atensyon at itago sila sa likod ko. Pilit kong tinatago ang panlalamig ng aking mga kamay, ang panginginig ng aking boses at ang matinding takot na baka sa isang iglap lang mawala sa akin lahat ng pinaghirapan kong protektahan. Mabilis kong inaya si Marco na umalis sa restaurant bago pa makapagsalita o makalapit si Lysander ng tuluyan. Nanginginig ang aking mga kamay habang nilalayo ko ang kambal, habang ang mga mata ni Lysander na natiling nakapako sa amin hanggang sa lamunin kami ng dilim sa labas. Akala ko tapos na ang dilubyo para sa gabing yon, ngunit nagkamali ako. Ang muling pagtatagpo namin sa restaurant ay simula lamang ng pagguho ng mga pader na 5 taon kong pinaghirapang itayo. Kinaumagahan habang sinusuri kong ilang blueprint sa isang pribadong silid malapit sa construction site ng hotel, naramdaman ko na lamang ang biglang pagbigat ng hangin sa paligid. Ang lamig ng aircon ay parang biglang naging yelo na bumalot sa aking balat. Pag-angat ko ng aking paningin, nanigas ang aking buong katawan. Nakatayo si Lysander sa mismong bukana ng silid. Ang kanyang mukha seryoso, madilim, punong-puno ng bagyong pilit pinipigilan. Bago pa ako makagalaw o makatawag ng saklolo, mabilis siyang naglakad papasok at marahas na sinara ang pinto. Narinig ko ang mahinang pag-click ng lock, isang tunog na nagpabilis ng husto sa tibok ng aking dibdib. Lysander? Nanginginig ang boses na tawag ko, pilit pinapanatili ang tapang habang napaatras ako hanggang sa sumaid ang aking likod sa malamig na pader. Anong ginagawa mo rito? Pribadong silid to ng mga architect? Hindi siya sumagot agad. Humakbang siya, palapit ng palapit. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay parang martilyong humampas sa aking dibdib. Ang kanyang matay nandilisik, puno ng pinaghalong galit, pagtataka at matinding sakit na nag-uunahang lumabas. Hanggang sa tumigil siya sa harapan ko, napakalapit. Kaya naamoy ko ang pamilyar at mapanganib na amoy ng kanyang pabango na minsan ko nang minahal ng buong buhay ko. Tinaas niya ang kanyang mga kamay, marahas idinikit ang mga palad sa pader sa magkabilang gilid ng aking ulo, kaya nakakulong na ako sa kanyang mga bisig. Wala akong takas. Sino sila, Aleli? Ang boses niya basag, mababa at nanginginig sa matinding emosyon. Sinong ama ng mga batang yon? Tumigil ang paghinga ko.
Ang tanong na yon ay matagal nang pinaghandaan sa isip ko. Ngunit ngayong nasa harapan ko siya, ngayong nakatitig ang mga mata niyang naghahanap ng katotohanan, naramdaman ko ang takot na baka bumigay ang mga tuhod ko. Pilit kong pinagtagpo ang aming mga paningin. Pininta sa aking mukha ang pinakamalamig na ekspresyon na kaya kong gawin. Wala kang pakialam kung sinong ama nila. Mariin kong sagot. Sinisigurong walang nanginginig sa aking boses kahit pang totoo nagwawala na ang aking puso. Wala akong pakialam? Galit na natawa si Lysander, ngunit ang tawang iyon ay puno ng pait. Humigpit ang pagkakahawak niya sa gilid ng pader hanggang namuti ang kanyang mga knuckles. Alali nakita ko ang bata. Si Aiden, nakita ko ang mga mata niya, ang mukha niya. Kapareho ko nung nasa ganong edad pa lamang ako. Huwag mo kong lolokohin. Anak ko ba sila? Anak ko ba ang kambal? Ang bawat salita ay parang suntok sa aking sikmura. Naramdaman ko ang pamumuo ng luha sa aking mga mata, ngunit pinilit ko tong pigilan. Di ako po pwedeng umiyak sa harap niya. Hindi ko ipapakita na mahina ako. Tinignan ko siya diretso sa mga mata. Ang aking ekspresyon kasing tigas ng bato. Hindi ikaw, matatag kong sabi. Kahit ang dibdib ko ay parang pinipiga sa sakit ng sarili kong kasinungalingan. Huwag kang assuming, Lysander. Hindi ikaw ang ama ng mga anak ko. Matagal na tayong tapos. 5 taon na ang nakakaraan ng itapon mo ko at sabihin mong wala akong kwenta. Bakit ngayon kailangan mo pang mangialam? Natigilan si Lysander. Ang galit sa kanyang mukha biglang napalitan ng parang sinampal na ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay nanginginig habang sinusuri ang bawat bahagi ng mukha ko. Naghahanap ng kahit maliit na senyales na nagsisinungaling ako, ngunit mas pinili kong maging mahigpit. Ang itago ang totoo sa likod ng galit na ipinapakita ko sa kanya. Hindi ako naniniwala, bulong niya, habang ang mukha niya ay unti-unting lumalapit sa akin. Ramdam ko ang mainit niyang hininga. May mali. May tinatago ka sa akin, Alali. Alam ko sa puso ko. Alam ko. Umalis ka na. Malamig kong utos habang tinutulak ang kanyang dibdib. Ngunit hindi man lamang siya natinag. Bago pa siya makapagsalitang muli, ay mabilis na akong yumuko at lumusot sa pagitan ng kanyang mga bisig. Hindi ko na hinintay pang pigilan niya ako. Nagmamadali akong lumabas ng silid na iyon, dala ang kaba na parabang sasabog na ang aking dibdib. Subalit habang naglalakad ako papalayo, alam ko sa sarili ko ang bawat pagtanggi ko ay lalo lamang nagpapalakas ng kanyang kutob. At hindi magtatagal ang katotohanang matagal kong ikinubli ay tuluyan ng sasabog sa aming harapan. Sa kabila ng matinding pagtanggi ko sa silid na iyon, pilit kong ibinuhos ang buong atensyon ko sa trabaho upang makalimot. Ngunit tila masalimuot talaga ang tadhana. Dahil sa laki at bilis ng pagpapatakbo sa construction ng luxury hotel, nagkaroon ng pagkakataon na kailangan dumaan ng kambal sa site reception area para pagkatapos ng kanilang klase upang hintayin ako habang ginagawa ko ang huling ocular inspection sa main lobby. Sa kasamaang palad, naroon din si Lysander. Habang abala ko sa pakikipag-usap sa structural engineer sa kabilang bahagi ng bulwagan, nakita kong naglalakad si Lysander mula sa VIP lounge kasama ng kanyang mga opisyal. Naging mabilis ang mga pangyayari. Si Ayesha, na masayang tumatakbo papunta sa display model ng resort tower, ay biglang natisod sa panlabas na kable ng ilaw na hindi pa ganap na isasaayos ng mga manggagawa. Ayesha! Sigaw ng aking boses na bumuon sa buong silid. Napatigil ang tibok ng puso ko. Lumamig ang buong katawan ko habang nakikita nawawalan ng balanse ang aking maliit na anak patungo sa matigas at sementadong sahig. Ngunit bago pa man siya tuluyang bumagsak, may mabilis na bulto ng tao ang sumagip sa kanya. Si Lysander. Mabilis siyang lumuhod. Pinalibutan ng kanyang malalakas na bisig si Ayesha upang hawakan at saluhin ang bata. Ligtas na napasandal sa Ayesha sa kanyang dibdib. Natahimik ang buong paligid. Lahat ng tao sa lobby, ang mga inhinyero, ang mga tauhan, pati na ang mga miyembro ng board ay natigilan sa nakikitang eksena. Nakaluhod si Lysander sa simento habang ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig sa nakahawak na mga balikat ni Ayesha. Sa Ayesha naman dahan-dahang tumingala at gumiti ng matamis sa binata.
Thank you po, mister. Masayang sabi ni Ayesha habang pinapakita ang dalawang maliit na dimple na eksaktong kagaya ng kay Lysander kapag ito ay ngumingiti. Tila naputol ang hininga ni Lysander. Nakatitig siya sa mukha ng maliit na dalagita. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding gulat, panlalambot at isang kakaibang ligaya na hindi pa niya kailanman naramdaman sa kanyang buong buhay. Para siyang natulala sa init ng maliit na kamay ni Ayesha na humawak sa kanyang suit jacket. Sa kabilang banda, mabilis na lumapit si Lysander at si Aiden. Tumayo sa pagitan ni Ayesha at ni Lysander. Hinarangan ng aking 5 taong gulang na anak ang lalaki habang malamig at formal na nakatitig sa mga mata ng CEO. Isang eksaktong kaparehong tingin na binibigay ni Lysander sa kanyang mga kalaban sa negosyo. Ayesha, halika na. Seryosong utos ni Aiden sa kapatid bago muling tinitigan si Lysander. Salamat po. Nakatayo lang si Lysander habang nakaluhod pa rin ang isang tuhod sa lupa. Nanginig ang kanyang mga labi habang minamasdan ang dalawang batang pumunta sa akin. Niyakap ko na mahigpit sina Aiden at Ayesha habang aking mga mata puno ng matinding kaba at pagbabanta nang magtagpo ang paningin namin ni Lysander. Ramdam ko ang pagkabog ng aking dibdib. Lalong pagiging malapit ang kambal sa kanya nang di man lang nila nalalaman ang katotohanan. Samantala, sa pribadong opisina ni Lysander sa Johansson Group, pagkatapos ng insidente, hindi na makapag-isip ng maayos ang binata. Paulit-ulit sa kanyang utak ang mukha ni Aiden, ang ngiti ni Ayesha at ang kakaibang pintig ng kanyang puso nung hawak niya ang bata. Di siya naniwala sa aking mga pagtanggi. May mali, may matinding lihim na binaon 5 taon nang nakararaan. Pumasok ang kanyang pinagkakatiwalaang personal secretary, dalang isang makapal na brown folder. Mr. Johansson, medyo nanginginig ang boses ng sekretary habang inilalapag ang folder sa lamesa. Inutos niyo pong buksan at kargahin muli ang lumang university records at security archives 5 taon nang nakakaraan nung umalis si Miss Aleli sa bansa. Biglang tumayo si Lysander. Anong nahanap ninyo? Nakakita po kami ng di na bagong orihinal na footage sa lumang server room ng university. Kasama na ang orihinal na digital logs nung araw na pinakita sa inyong mga magulang ang mga larawan. Inabot ni Lysander ang folder. Habang binubuksan niya ang nilalaman nito at sinasaksak ang flash drive sa kanyang laptop, ang bawat segundo ay napuno ng matinding kaba at panlalamig sa kanyang mga ugat. Pumindot ang daliri ni Lysander sa laptop key. Sa muling pag-play ng video, huminto ang ikot ng kanyang mundo. Ang CCTV footage mula sa university 5 taon nang nakakaraan ay malinaw, walang bawas at walang anumang pagmamanipula. Sa screen nakita niya si Aleli na naglalakad sa hallway kasama si Marco. Wala ni katiting na mali siya. Nag-uusap lamang sila tungkol sa mga proyekto, malayo ang agwat sa isa't isa. At walang anumang romantikong kilos. Kasunod nito, lumabas sa screen ang dokumento ng digital forensic logs, mga resibo at patunay na mga larawang ipinagskandalo at ipinamukha ng kanyang sariling mga magulang noon ay pawang inedit at pinaghusay lamang upang linlangin siya. Walang ibang lalaki, walang pagtataksil. Si Aleli naging tapat sa kanya hanggang sa huling sandali. Napatigil sa paghinga si Lysander. Nanlamig ang kanyang buong katawan habang ang mga mata niya ay nakatitig sa mga katotohanang matagal nang ibinao ng kasinungalingan. Ang bawat eksena ng nakaraan muling sumampal sa kanya. Ang pagmamakaawa ni Aleli, ang mga luhang pumatak sa pisngi nito at ang marahas, malamig at walang pusong pananalita na binato niya nung binabarita ng dalaga ang kanyang pagbubuntis. Anak mo to. Kung sino man ang totoong ama, siya ang lapitan mo. Bawat salitang bitaw niya noon ay parang nagbalik bilang mga may sindak na kutsilyo na paulit-ulit sumasaksak sa sarili niyang dibdib ngayon. Diyos ko, nanlalambot na bulong ni Lysander. Pumutok ang matinding dalamhati at galit sa kanyang dibdib. Sa sobrang bigat ng katotohanan ng hinang kanyang mga tuhod, bagsak siyang lumuhod sa gitna ng kanyang malawak at mamahaling opisina. Napahawak siya sa kanyang mukha habang bumuhos ang walang pigil na mga luha. Mga luhang puno ng matinding pagsisisi, dusa at pait. Anak ko sila, akin ang kambal? Humahagulgol niyang usal sa walang taong silid.
Sinira ko ang sarili kong pamilya. Ako mismo ang pumatay sa pag-asa naming magkakasama. Naalala niya ang mukha ni Aiden. Ang mga mata nitong kaparehong-kapareho ng sa kanya. Ang seryosong tingin na puno ng galit at paderang proteksyon para sa ina. Naalala niya ang ngiti ni Ayesha habang hawak nito sa lobby. Ang dalawang batang yon na hindi man lang siya nakasama sa loob ng 5 taon. Ang mga batang ipinagkait niya sa sarili dahil sa sarili niyang kababawan at kawalan ng tiwala. Dahil sa matinding emosyon, di na nakapagpigil si Lysander. Mabilis siyang tumayo. Kinuha ang susi ng kanyang sasakyan. Halos liparin ang daan tungo sa kinaroroonan ni Aleli at ng mga bata. Sa ibabang bahagi ng executive lounge malapit sa proyekto, katatapos lamang ng huling inspeksyon para sa araw na yon. Abakada at tahimik na nag-aayos si Aleli ng kanyang mga gamit sa hapag, habang sina Aiden at Ayesha naman nakaupo sa sofa at nagdodrawing. Biglang bumukas ng marahas ang pintuan ng lounge. Napatayo ako sa gulat. Si Lysander, hingal na hingal siya. Gulo-gulo ang buhok at ang kanyang mga mata mamula-mula sa patuloy na pag-agos ng luha. Wala nang formal at malamig na billionaire CEO. Ang nakatayo sa aming harapan ay isang lalaki na ganap na nawasak at durog ang pagkatao. Lysander, anong ginagawa mo rito? Bago ko pa matapos ang aking sasabihin, marahas siyang lumapit at muling lumuhod sa mismong harapan ko at ng aking mga anak. Napatigil sina Aiden at Ayesha sa kanilang ginagawa. Nanlalaki ang mga mata ko sa matinding gulat. Ang isang kilala at kinatatakutang tao sa mundo ng negosyo ay nakaluhod sa semento, umiiyak ng walang kapantay na sakit habang nakatingin sa amin. Aleli, patawarin mo ko. Nanginginig ang buong katawan ni Lysander. Ang bawat salita ay parang pinupunit mula sa kanyang lalamunan. Nakita ko na ang lahat, ang CCTV, ang mga dokumento, ang kasinungalingan ng mga magulang ko. Patawarin mo ko sa kababawan ko, sa kawalan ko ng tiwala. Patawarin mo ko. Naramdaman ko ang mabilis na pag-iinit ng aking mga mata. Ang galit, pait at sakit na tinago ko sa loob ng 5 taon ay bigla na lamang nagbantang pumutok. Lysander, tumayo ka dyan. Hindi, Aleli. Sigaw niya sa gitna ng kanyang pag-iyak habang sinusubukan na abutin ang laylayan ng aking damit. Ngunit hindi rin maituloy dahil sa hiya sa sarili. Dahan-dahan niyang binaling ang mga matang puno ng luha sa 2 batang nakatitig sa kanya sa gitna ng matinding pagtataka. Aiden, Ayesha? Basag na basag ang boses ni Lysander. Patawarin ninyo si Papa. Patawarin niyo ako? Natahimik ang buong silid. Tumigil ang mundo. Tinitigan ni Aiden ang dugaang puso ng lalaking nakaluhod sa kanilang harapan. Sa kabila ng murang edad, nakikita sa kanyang mga mata ang matinding pag-unawa at ang bigat ng salita na kakausapin pa lamang niya sa buong buhay niya. Papa, mahinang usal ni Aiden. Ang solong salitang iyon mula sa labi ng kanyang anak ay parang kidlat na gumuhit sa dibdib ni Lysander, na lalong nagpaluhod at nagpahagulhol sa kanya sa harap ng pamilya na siya mismo ang nagtaboy noon. Ang natatayang salitang iyon mula sa labi ni Aiden, tila bituing nagniningning sa gitna ng matinding dilim. Ngunit hindi pa raw nagtatapos ang bagyong susubok sa aming pamilya. Bago pa man kami makapag-usap ng maayos si Lysander at bago pa man maiayos sa mga durog na piraso ng aming nakaraan, isang matinding pagsubok ang mabilis na lumukob sa amin. Isang pagsubok na hindi gagamitan ng anumang dahas kundi ng kapangyarihan at pera at maduming laro sa mundo ng negosyo. Ilang araw lamang pagkatapos ng insidente sa executive lounge, naging mailap at mapangahas ang galaw ng aming mga kaaway sa industriya. Ang amang multi-billion luxury hotel project ay naging target ng isang malaking corporate sabotage na pinamunuan ng mga naiinggit at tiwaling business rival ng Johansson Group. Ang hindi namin alam ang tunay nilang layunin upang pasukin si Lysander at pilitin siyang isuko ang kontrol sa buong kumpanya ay ang gipitin at sirain ang pangalan ng kanyang architectural empire, gamitin ang kaligtasan at dignidad ng aming mga anak bilang pain. Nangyari ang lahat sa isang pikit mata. Isang hapon, habang palabas ang kambal sa kanilang eskwelahan kasama ang kanilang mga tagapag-alaga, bigla na lang pinalibutang lugar ng mga hindi kilalang reporters, paparazzi at mga tauhan ng kalabang kumpanya.
Nagsimula ang isang matinding kaguluhan. Nagawa nilang harangan ang likod at ibukod si na Aiden at Ayesha sa isang luma, abandonadong annex hall sa gilid ng complex, kung saan pilit pinapalabas ang mga maling balita na kinukulong ang mga bata sa pamamagitan ng paglock sa mga pintuan upang pitpitin at takutin kami sa mga legal na demanda at pampublikong eskandalo. Nang makarating sa akin ng balita na nawawala at nakakulong ang kambal sa loob ng gusaling yon, habang pinangangalagaan ng mga pampublikong kaaway, halos mawalan ako ng bait. Nanginginig ang aking buong katawan, umiiyak, halos hindi makahinga sa matinding kaba at alalahanin. Ngunit nang makarating ang balita kay Lysander, merong ibang bagay ang sumiklab sa kanyang mga mata. Wala na ang lalaking nagmamakaawa sa kasalanan ng nakaraan. Pinalitan to ng isang ama na handang isakripisyo ang lahat para sa kanyang pamilya. Hanapin yung eksaktong kwarto kung saan sila ikinulong ng aking mga anak. Galit na utos ni Lysander sa kanyang security detail at mga abogado at ang kanyang boses ay puno ng mapang-akit at walang katulad na otoridad. Nang makuha ang lokasyon ng kanyang luma, abandonadong gusali sa gilid ng dating university campus, hindi na nagdalawang isip si Lysander. Sa kabila ng pakiusap ng kanyang mga legal advisor na maghintay ng opisyal na tulong, mabilis siyang sumakay sa kanyang sasakyan. Halos liparin ang daan patungo sa altar. Sumunod ako sa kanya habang ang dibdib ko halos liparin na ng daan patungo doon. Parang sasabog na sa matinding takot at pangarap na sana walang mangyayaring masama sa ating mga anak. Madilim, tahimik, puno ng lumang alikabok at abandonadong gusali. Sa loob ng isang malawak ngunit nakalak na silid, nakaupo sina Aiden at Ayesha. Walang ilaw, walang daan palabas. Sa kabila ng matinding takot sa dilim at sa kabila ng patuloy na pag-iingay ng mga tao sa labas na gustong sirain ng pamilya Johansson, hawak-hawak ni Aiden ang maliit na kamay ng kanyang kapatid na si Ayesha. Pilit itong pinakakalma ang kapatid, pinoprotektahan gamit ang sariling maliit na katawan. Aiden, natatakot ako. Pabulong na umiiyak si Ayesha. Huwag kang matakot, sagot ni Aiden. Kahit na nanginginig din ang sarili niyang boses. Darating si Mommy at darating din si Papa. Biglang narinig ang isang malakas na kalabog sa labas ng pintuan. Kumuha ng pagkakataon si Lysander. Sa gitna ng matinding tensyon, marahas niyang itinulak at pilit na binasag ang nakakandado at duma ng pintuan ng silid. Nang makita niyang estado ng kanilang dalawang anak na nakakulong sa dilim, nagdilim ang kanyang paningin sa matinding galit sa mga taong gumawa nito. Aiden, Ayesha! Sigaw ni Lysander habang mabilis na tumatakbo pabalik sa loob ng silid. Papa! Sigaw ni Ayesha habang umiiyak sa matinding takot at galit. Ngunit bago pa man mayakap ni Lysander ang mga bata, biglang bumagsak mula sa lumang kisame ang abandonadong gusali ng isang napakabigat at kalawanging bakal na frame at gumuhong semento dahil sa kapabayaan at kalumaan ng lugar. Direktang babagsak ang mabigat na istruktura sa kinaroroonan ng 5 taong gulang na si Aiden. Napatigil ang buong mundo ni Lysander. Sa halip mag-atubili o mag-isip ng sarili niyang kaligtasan, wala siyang ibang iniisip kundi buhay ng kanyang anak. Mabilis tumalon si Lysander, ginamit ang sarili niyang buong katawan upang yakapin at takpan si Aiden. Isang napakalakas sa tunog ng pagbagsak ng semento at bakal ang bumuon sa buong silid. Sinagip ni Lysander si Aiden, ngunit ang mabigat na bakal at naglalaki ang mga piraso ng semento direktang bumagsak sa kanyang likod at balikat. Napasigaw sa matinding sakit ang binata habang nakadapa sa lupa, ngunit ang kanyang mga bisig na natiling nakapulupot at nakatabon sa katawan ng kanyang anak upang siguraduhin walang kahit isang alikabok o sugat ang tatama dito. Lysander! Sigaw ko, habang pumasok ako sa silid kasama ng mga sumunod na rescue team, ngunit napatakip ako ng bibig sa matinding gulat. Nakahiga si Lysander sa alikabok at sirasirang semento. Ang kanyang paghinga ay napakabigat, mabilis at puno ng matinding sakit mula sa natamong pinsala sa kanyang katawan. Ngunit sa kabila ng sakit at kawalan ng lakas, ang tanging ginawa ng kanyang mga kamay ay hawakan ng dahan-dahan ng mukha ni Aiden at siguraduhing ligtas ito.
Ligtas. Ligtas ka na, anak. Mahinang bulong ni Lysander, habang ang kanyang mga mata nanginginig sa matinding sakit na puno ng pagmamahal. Alali ang mga anak natin. Si Aiden, ang batang kailanman ay hindi nagpakita ng labis na emosyon, laging matigas ang loob, ay napatitig sa nasaktang mukha ng kanyang ama. Nakita ng bata kung paanong ginamit ng lalaking to ang sarili nitong katawan upang saluhin ang mabigat na pinsala para lamang hindi siya masaktan. Nakita niyang sakripisyo at walang kapantay na pagmamahal sa mata ng kanyang ama. Lumapit ang maliit na kamay ni Aiden, humawak sa nanginginig na palad ni Lysander. Ang mga luha sa mata ng aking anak tuluyan ng pumatak. Papa! Hagulgol ni Aiden, habang dinidikit ang mukha sa kamay ng kanyang ama. Papa, wag ka pong pumikit. Papa, pakiusap. Napatigil si Lysander. Sa kabila ng matinding sakit sa kanyang katawan at sa kabila ng unti-unting pagdilim ng kanyang paningin mula sa labis na pagod at pinsala, isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Pumatak ang luha ng saya mula sa kanyang mga mata habang naririnig ang boses ng kanyang anak bago siya tuluyang pinalibutan ng rescue team upang dalhin sa ospital. Nalutas ang matinding krisis sa proyekto, tuluyang naaresto ang mastermind sa likod ng panggigipit at corporate sabotage. Kasabay nito, bunsod ng malalim na investigasyon at ng matinding pampublikong pagkakalantad ng katotohanan na baon sa matinding kahihiyan ang mga magulang ni Lysander. Lumabas lahat ng kanilang ginagawang manipulasyon, hindi lamang sa kumpanya, kundi pati ang kasalanang ginawa nila 5 taon na ang nakararaan upang sirain ang aming relasyon at itaboy ako ng walang awa. Wala silang nagawa kundi ang lumapit sa akin nang may buong pagpapakumbaba. Umiiyak silang humingi ng tawad sa harap ko at sa harap ng kanilang mga apo, ngunit hindi ganon kadaling mabura ang 5 taong sakit, pait at pangungulila. Tinanggihan ko muna ang kanilang paglalapit. Malinaw kong pinaramdam na ang respeto, tiwala at ang karapatang maging bahagi ng buhay ng aking ama ay hindi instant na nabibili ng pera o naibabalik ng simpleng paghingi ng paumanhin matapos ang napakahabang panahon ng panlilinlang. Lumipas ang ilang buwan. Sa loob ng mga buwang iyon, nakita ko ang hindi mapapantayang pagbabago kay Lysander. Mula nang lumabas siya ng ospital matapos gumaling ang kanyang mga pinsala. Mula sa pagtatanggol sa aming anak, binuhos niya ang kanyang buong buhay para sa amin. Hindi niya kami pinuwersa o minadali. Dahan-dahan siyang bumawi. Bawat araw, naroroon siya para sa kambal. Siya ang gumigising ng maaga upang ihatid sila. Siya ang naghihintay sa labas ng eskwelahan upang sunduin sila. Tinutulungan sila ng mga takdang aralin at walang sawang ipinadadama ang pagmamahal ng isang tunay at responsableng ama. At higit sa lahat, nakita ko ang tapat at labis niyang pagsisisi sa akin. Sa bawat gabi ng buong pagpapakumbaba siyang humihingi ng tawad. Sa bawat sakripisyong ginawa niya para sa aming seguridad at sa bawat refleksyon ng katapatan at pag-ibig sa kanyang mga mata, unti-unti natunaw ang napakatayog na pader at sakit at galit sa aking puso. Pinatawad ko siya, hindi dahil madaling kalimutan ang nakaraan, kundi dahil nakita kong tunay ang kanyang pagsisisi at ang walang kapantay niyang pagmamahal sa aming pamilya. Dumating ang araw na pinakahintay ng aming pamilya, ang moving up and graduation day ni na Aiden at Ayesha mula sa kanilang preparatory school. Puno ng liwanag, makukulay na palamuti at napakalakas na palakpakan ang malaking auditorium ng paaralan. Ang masayang tugtog at ang tawanan ng pamilya ay nagbibigay ng kakaibang init sa buong paligid. Nakatayo ako sa gitna ng hall, suot ang isang simple at eleganteng puting dress. Sa aking tabi nakatayo si Lysander, mukhang napakagwapo at formal sa kanyang tailored suit. Ngunit wala rito ang malamig, matigas at kinatatakutang aura ng isang bilyonaryong CEO. Ang naroroon ngayon ay mukha ng isang masayang lalaki at mapagmahal na ama na nakatagpo ng kanyang tunay na tahanan. Habang naghihintay na tawagin ang pangalan ng kambal, naramdaman ko ang dahan-dahan at mainit na paghawak ng mga daliri ni Lysander sa aking kamay. Tumingin ako sa kanya at nakita ko ang bahagyang pangilid ng luha sa kanyang mga mata habang nakatitig sa akin. Salamat, Alali.
Pabulong ngunit buong pusong sabi ni Alexander, ang bawat salita ay puno ng matinding emosyon. Salamat sa pangalawang pagkakataon na binigay mo sa akin. Pangako sa natitirang araw ng buhay ko, hindi ko na muling hahayaan na may makasira o makapagpadilim sa pamilyang ito. Ngumiti ako ng napakatamis at mahigpit din kumanti ng hawak sa kanyang kamay. Nakalipas na ang nakaraan, Alexander. Ang mahalaga ay ang ngayon at ang bukas na magkakasama na tayo. And now, let us all welcome our top honor students and gold medalists, Alden Rivera Johnson and Ayasa Rivera Johnson. Masayang anunsyo ng host mula sa entablado. Nagpalakpakan lahat ng tao sa buong auditorium. Pumunta sa gitna ng entablado, sina Aiden at Ayesha na parehong may suot na maliit na toga at nagniningning ng mga gintong medalya sa kanilang dibdib. Pagkatapos tanggapin ang kanilang mga diploma, hindi na nila hinintay ang formal na pagtatapos ng parada. Mabilis tumakbo ang dalawa pababa ng entablado, diretso sa aming kinaroroonan. Mommy, Papa! Masayang sigaw ni Ayesha habang patakbong lumalapit. Nakawagayway ang kanyang maliit na diploma. Mabilis lumuhod si Alexander sa semento at buong seryang binuksan ang kanyang mga bisig. Sabay yumakap ng napakahigpit ang kambal sa aming dalawa. Lumundag si Ayesha sa leg ng kanyang papa habang humahalik sa pisngi nito, habang si Aida naman pinalilibutan ng aming mga balikat ang kanyang maliliit na kamay at isinandalang kanyang ulo sa dibdib ni Alexander. Isang pampamilyang yakap ng kamay at sinandalang kanyang ulo na 5 taon nang pinagkait sa isa't isa dahil sa kasinungalingan. Ngunit ngayon ganap at nabuo na ang pag-ibig. Inangat ni Aiden ang kanyang mukha at tumingin ng diretso sa mata ng kanyang ama. Papa, hindi na tayo magkakahiwalay, hindi ba? Tanong ng aking anak. May bakas pa rin ang kanyang likas at seryosong tono, ngunit puno ng lambing, saya at buong tiwala. Hinalikan ni Xander ang noo ng aming anak pagkatapos nanginginig na pinunasan ang luha ng labis na kagalakan na pumatak mula sa kanyang sariling mga mata. Hindi na, anak. Matatag, pabulong at puno ng walang hanggang pagmamahal na sagot ni Alexander. Kahit kailan hindi na tayo magkakahiwalay, napangiti ako. Bahagyang tumutulo ang luha sa saya sa aking mga pisngi. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang bagyo, ng marahas na pagtataksil ng kapalaran at ng matinding sakit ng nakaraan, muling nagliwanag at nabuo ang aming mundo. Ang kambal na dating hindi niya nakilala ay sila na ngayong magiging buhay at pundasyon ng aming habang buhay na kaligayahan. Ang galit na nagmumula sa maling pag-aakala, mabilis nakakasira ng buhay, habang ang katotohanan ay nangangailangan ng panahon at lakas ng loob upang tanungin at kumpirmahin. Bago ka magdesisyon o manghusga, palaging unahin ang pakikipag-usap at paghahanap ng linaw. Dahil ang isang mabilisang paniniwala sa kasinungalingan, maaaring magdulot ng sugat na aabutin ng maraming taon bago maghilom. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at pagtangkilik sa ating kwento. Naway nag-iwan to ng magandang aral at inspirasyon sa inyong mga puso.